Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, para sa Updates from The Hague number 3. Nag-issue po ng kaunahon ng order ang Pre-Trial Chamber number 1 dito sa kaso ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dito sa order neto, inutusan ng ating hukuman na ilabas ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya laban kay dating Presidente Duterte. Sulat na ebidensya, documentary. Pangalawa, yung mga tetestigong, mga ebidensya o testimonial evidence. Number 3, physical evidence, no? Kung ano man ang physical evidence na merong hawak ang prosecution, kasama na ang mga videos at mga tapes, no? Now, ang nakapagtataka, bakit inaresto muna ang dating Pangulong Duterte na hindi sinasabi kung ano yung ebidensya laban sa kanya? Bakit ngayong nakakulong siya, dito pa lang sasabihin ko anong ebidensya? Sanay tayo sa sistema sa Pilipinas na bago maisampa ang kaso sa korte, dadaan sa piskalya. At sa piskalya, nagsasampa ng complete affidavit at nandun ang lahat ng ebidensya. Pagdating sa hukuman sa Pilipinas, ang laman ng file ng piskal ay yung mga ebidensya na nakalap sa piskalya. In fact, stricto na ngayon ang ating hukuman. Sang-ayon dun sa summary rules na inadapt ngayon ng Korte Suprema, pag hindi mo sinama sa piskalya at sa simula ng kaso ang ebidensya, hindi na po pwedeng maipasok. Pero ang pagkakaiba, bago makulong ang isang tao sa Pilipinas, dumaan na sa proseso ng preliminary investigation. Bakit may preliminary investigation? Para nga malaman kung merong ebidensya na merong krimen na nagawa at yung tao na nasasakdal ang posibleng gumawa ng krimen na yan. Dahil kung wala namang ebidensya laban sa taong yan, bakit mag-aaksaya ng panahon at ng resources ng gobyerno sa paglilitis? Pero dito sa ICC, kakaiba ang proseso. Huli ka muna, kulong ka muna, bago mo malalaman ang ebidensya laban sa iyo. Tama ba yun? Ang problema, meron bang kahit sinong tao na puti na galing sa developed world na nasasakdal sa ICC? Wala. Kinasuhan nga si Netanyahu, kinasuhan nga si Putin, pero mahuhuli ba nila? Imposible. Ang mahuhuli lang ng mga dayuhang karamihan na puti, at ito naman talagang ICC ay kagagawa ng mga Europeans, ay mga itim at mga kayumanggi. Para kapag ikaw ay itim at kayumanggi, huli ka muna, tsaka mo na malalaman ang ebidensya na sa tingin ko ay hindi patas. Dahil kahit saan tayo makarating sa daigdig neto, napaka-importante ng kalayaan bilang isang karapatang pantao. Hindi dapat yan napagkait sa ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nang hindi man lang yan nalalaman kung anong ebidensya laban sa kanya. Pero ganyan po talaga ang sistema. Ang sabi naman ni Presidente Duterte, nais muna niyang mamatay bago siya husgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. At nakikita natin dito sa proceedings ng ICC, basta ikaw ay Pilipino or itim, kulong ka muna. Wala kaming pakialam, miski hindi mo pa alam at hindi mo pa nakikita ang ebidensya laban sa iyo. At saka tignan niyo po pumasok sa kulungan ang dating Presidente May 12. Ang tinakdang panahon para dun sa tinatawag na confirmation of charges, September 25. Tama ba yan? Na sa 6 na buwan, nakakulong na yung tao, hindi pa tayo sigurado kung meron kang probable cause laban sa kanya? Kaya merong confirmation of charges, ang kasaysayan po niyan, para makumbinse yung mga bansang gaya ng Amerika na sumali sa ICC kasi sabi ng mga Amerikano, napakamakapangyarihan yung prosecutor na yan. Pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente and yet wala siyang accountability kasi sa Amerika ang kanilang mga prosecutors, mga chief prosecutors, ay halal ng taong bayan. Sino si prosecutor ng ICC na pwede magpakulong sa mga nakaupong presidente? Wala namang naghalal sa kanya. Now, para makonvince sa mga Amerikano, may pre-trial chamber na binuo at kasama dyan sa pre-trial chamber yung confirmation of charges. Dyan palang malalaman kung merong probable cause. Kasi yung warrant of arrest na-issue lang ng reasonable basis. Magkaiba po yung reasonable basis. Kumbaga,
Ito ang reason, sa civil cases, preponderance of evidence. Ito, para for purposes of warrant of arrest sa ICC, reasonable grounds. Ito, probable cause, confirmation of charges. Ito, guilt beyond reasonable doubt ang pinakamataas. Pwede ba yun? Nakulong ka na lang 6 months, kapag sinabi pa lang walang probable cause, paano mo maibabalik yung 6 na buwan na nawala sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Huwag naman po sana mangyari, Panginoon. Kung may mangyari sa pagkatao ni Presidente doon sa 6 na buwan na yon, na hindi pa man sigurado kung merong probable cause. Dahil yung confirmation charges, ang initial hearing 6 na buwan pagkatapos sa kanyang pagkakaaresto. Hindi pa tayo sigurado kung ganong katagal yung proseso ng confirmation of charges, ha? So pwede na kung ang confirmation charges is 6 na buwan na rin, mantakin nyo 1 taon, tapos i-release dahil walang probable cause. Paano mo ibababalik yung nawalang 1 taon ng isang nasasakdal sa ICC? Alam niyo po, bagamat ang ICC ay nais magbigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig, ang intensyon naman ng mga bansa ay ang kanilang mga lokal na hukuman muna ang dapat maglitis ng mga kasong ito. Nakareserba lang talaga ang ICC dun sa mga lugar na walang gumaganang gobyerno at walang hukuman, o di naman kaya may mga batas na nagbibigay ng impunity or immunity sa ilang mga tao. At yung mga bansa gaya ng Thailand na mayroong monarchy, talaga namang hindi po pwedeng kasuhan ang hari kahit ano mangyari. Pintasan mo nga lang ang hari, makukulong ka na dyan. Paano mo pa mapapakulong ang hari mismo? Pero ang importante dyan is, bagamat naniniwala tayo na dapat talaga pag walang gumaganang hukuman, mapananagot pa rin yung gagawa ng pinakakarumal-dumal na mga krimen laban sa buong daigdig, importante naman na yung karapatan ng mga nasasakdal, yung mga nakadetene, ay respetuhin. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Buong daigdig rin respeto yan. Pero bakit ikukulong ka muna? 6 months later, malalaman mo kung ano ang ebidensya. Tama ba yan? Hindi. Dahil yung 6 months sa pinagkait mo ang kanyang kalayaan, that is deprivation of due process. Dahil nakulong mo na siya, nawala ang kalayaan niya sa 6 na buwan, and yet hindi niya alam kung anong basihan ng kanyang pagkakakulong. At ang masakit pa, mga taong may kulay lamang ang linilitis ng ICC. Walang puti po na nalilitis sa ICC. Tayong mga may kulay lang ang pinagkakait ng karapatan ng kalayaan bago pa malaman kung anong ebidensya. Kayo na po maghusga. Tama ba ho na pinagkait na ng kalayaan, kinidnap na ang ating presidente bago pa niya malaman ang ebidensya laban sa kanya? Alam ko po ang aking kasagutan. Hindi po yan makatarungan. Kayo po ang maghusga. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan, live from the Netherlands, sa isa na namang kabanata ng Updates from The Hague. Bye-bye!